Ay, magandang hapon no, magandang hapon, magandang gabi ho mga boss, mga kambing, mga kabunyog. Oo. Sensya na ho, nakasando lang ako. Mainit na ho eh. Kung anong wala na hong ulan eh. Maghapon na pong mainit ngayon dito sa Isabela, no? Ay, salamat ho sa dumadagdag na subscriber no mga boss. Magbigay ho tayo ng dito. Kaya Atty. Enzo, magbigay tayo reaction dito. Ano sa tingin nyo ang hiling ng kampo ni Kibuloy na house arrest na lang siya sa Davao City? Pakinggan natin ito. Short vlog lang naman to. Makikipagkula po ako sa inyo. Magaganda ko yung comments nyo sa vlog ko kagabi. No? Ano natin ito? House arrest yung mga hindi nag-resist o kaya pumayag kagad na ma-aresto. Yung mga nanago at nagpahirap sa gobyerno, madalang tayo bigyan ng house arrest ng mga taong ganito. Well, sabi nga natin, in the ordinary course of things, we want yung kung sino po yung mga arrested individuals po, regardless of their status in life, they should be in the BGMP. Normally, not only in the case of Apollo Kibuloy, and even sa case nga po ni Alice Guo, the PNP, in our coordination with the prosecutors handling the case, we normally oppose doon po sa pag-stay po nila dito. Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may... Mga boss si Atty. Enzo, huwag nyo kakalimutan, bunyog, party list, no? Marami yung party list na lumalabas, no? Yung iba ho mukhang panglista lang walang yan. Mukhang pera-pera lang din no? May tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Bago ho ito ni Atty. Enzo, punto diretso. Mga kabunyog, mga kababayan, welcome po sa naman ang petition ni Kibuloy, motion niya. Ang abogado ni Kibuloy nag-motion na dalhin siya, i-house arrest na lang siya. I-house arrest o kaya i-hospital arrest doon daw sa Davao. Yun, sa tingin ko wala yun. Madidinay din yun. Alam mo, Atty., pag yung motion ni Kibuloy na yan, ng kampo ni Kibuloy, napagbigyan. Wala na hong magkapalit na ho ako ng content. Ayoko na. Oo. Pag yung motion ni kampo ni Kibuloy napagbigyan, wala na ho, kwenta batas. Diba? Tuloy. Hindi na yun. Mas mahirap yung motion na yan ni Kibuloy. Ano na bang nangyayari kay Kibuloy? Wala. Ang nangyayari ngayon kay Kibuloy parang katulad ni Sheila Guo, ni Alice Guo. Alam niyo yung reaksyon ni Alice Guo nung makita niya yung kulungan niya doon sa Pasig City Jail? Sa Pasig Female Dormitory pala. Alam niyo kung anong reaksyon? Sabi nung spokesperson ng BJMP, nabigla daw, mga kabunyog. Nabigla si Alice Guo. Bakit siya nabigla? Hindi niya maisip. Ang yaman-yaman niya, milyonarya, napakayaman, napakarami mong pera. Pero dumating ang panahon, matutulog ka ngayon sa isang kulungan na 4 yata o 6 silang nagsishare doon sa higaan. Magkakatabi sila. At walang kutsyon na, Atty. Sila doon. Kaya nabigla daw. Sabi ng spokesperson ng BJMP, nabigla daw. Nabigla hindi makapaniwala si Alice Guo na mangyayari sa kanya yun. Ganyan din ang nangyayari kay Kibuloy. Mabuti nga si Kibuloy nandun pa sa PNP jail, sa PNP custodial facility. At least sulo niya. Bakit nga ba ganun, Atty.? Bakit nga ba ganun? Mukhang may paborito si Kibuloy Dapat yan, nakalipat na yan Pa doon ang kulungan niya. Wala pa siyang mga katabi. Pero mayroon ngayon na order ang korte, na ilipat na siya sa regular na jail facility. Pag linipat si Kibuloy sa regular jail facility, patay. Parang katulad din siya. Baka kumanta na yan, Atty.
Alice Guo niyan. Ano kaya magiging reaksyon ni Kibuloy? Kaya ang reaksyon, ang mga abogado ni Kibuloy, sila Torion, gumagawa ng paraan na wag siya talagang mailipat sa jail facility, yung ordinary jail facility. Kasi pag sa ordinary jail facility, itatabi siya, matutulog siya dun. Katabi ng mga ang init-init dun. Ang init Tsaka baka nandun sa tabi niya si Peryong, saka si Dagol, Torne. Ha? init. Ay mga kabunyog, mga kababayan. Kaya gumagawa Natatawa ako tumawa kay attorney. Simple lang. Gagana lang yan eh. ngayon ng hakbang ang mga abogado ni Torion, ang motion nila, ilipat si Kibuloy sa Davao. I-house arrest na lang daw doon o kaya i-hospital arrest kasi may sakit daw si Kibuloy. May sakit talaga yan, attorney. Sa pag-iisip. Yun ang talagang matagal na sakit niyan. Sa utak, no? Tsaka yun nga, attorney. Kung man itong araw-araw ay may night duty, biglang ni Mariam Palad hindi ka makapagawa, magkakasakit ka talaga. Tuloy, attorney. May sakit daw si Kibuloy. Kawawa naman daw. Dalhin na daw dun sa Davao. Dun na lang daw i-hospital arrest. Wow. Biglang nagkasakit si Kibuloy. Dati ang pinapakita, nagbabasketball si Kibuloy. Ang galing-galing pa daw. Ang lusog-lusog pa daw ni Kibuloy. At, attorney, kung umiscore yan, talo pa sa shooting si Stephen Curry. Halos lahat ng points kay Kibulog. Ganun kagaling mag-basketball yan, ha? Ba't nga di gagaling yan? Maski napakaliit ng butas, nasushoot niyan, di ba? Maski yung mga butas ng 12 anyos, 13 anyos, nasusshootan niya, ringless, Kibuloy, magaling pa mag-basketball. 3-point shot. Tapos ngayon na nakakulong na, dapat nang ilipat sa ordinary jail facility kasi kasi dapat naman nag-a-apply ang batas pantay-pantay sa lahat. Bakit naman special siya? Ngayon, may korte na nag-o-order na sa kanya na alisin na siya sa PNP jail facility, ay custodial facility. Ilipat na siya sa ordinary jail facility ng BJMP. Ngayon, syempre hindi maisip ni Kibuloy yun. Ang yaman-yaman ni Kibuloy, may private jet siya, may private chopper siya. Ang dami-dami, ang rangya-rangya ng buhay niya dati. Mayroon pa siyang mga pastoral na nakapalit. Kanya kaya yung mga sinasabi natin, attorney, mga private jet. Kanya nga kaya yan. Hindi pa naimbestigahan yan, Kung sa kanya nga nakapangalan yung mga yan, di ba? Kulang pa sa diin tong kingdom na to, Tigil sa kanya. Tapos ngayon, bigla ka ngayon nakulong ka. Nakulong. Tapos ang kulungan mo ngayon, buti pa ngayon, nasa jail facility, custodial facility ka ng PNP. Solo mo ang kulungan mo. Pero ngayon, pag nalipat na siya sa ordinary jail. Pero yung mga kasamahan niyan, yung mga galamay niya, attorney, nasa city jail na, di ba? Masyado yatang espesyal yan si Pastor, Facility ng BJMP, ang magiging reaksyon niya, katulad ng sabi ng BJMP na reaksyon ni Alice Gogo, nabigla, mga kabunyog, mga kababayan. Siguro, hindi lang pinakita, pero mangingiyak-ngiyak. Ang tanong, kaya bang i-stop ni Kibuloy? Kakanta na yan, Di ba sabi niya, nai-stop niya ang Lindol, nai-stop niya ang Bagyo, dito, i-stop niya na. Gamitin niya na ang kanyang kapangyarihan. Natatawa lang ako tuloy. Anyway, gumagawa ng paraan kanyang mga abogado, sila Torion, gumagawa ng paraan para malipat siya sa Davao. Bakit ko sinasabing siguradong reject yan? Unang-una, sino namang maniniwala na napakasama ng pakiramdam ni Kibuloy, may malubhang sakit para i-hospital arrest mo na lang? Pangalawa, malubha talaga sakit niyan, attorney, ko naman. Sa utak. Doon niya yun. Doon niya ganyan gawin sa city jail. Yun. Huwag niyo akong aanuhin, sabi niya sa mga preso. Masahihin niyo ako para makapunta kayo sa langit. Tsaka doon siya ngayon doon. Mangaral siya doon sa mga nakakulong, mga naliligaw ang kaluluwa. Hawak ko ang inyong kaluluwa. Malay mo, attorney, maging siya doon tawag dito. Mapaniwala niya yung mga preso doon na siya nga ang appointed son of God, di ba?
Patay tayo dyan. Takibs, sakit ng ulo ginawa mo sa sarili mo. Tuloy. Bakit mo ibabalik sa Davao na kaya nga, di ba may order na ang Korte Suprema na mismo na huwag siyang doon dalhin sa Davao. Dapat dalhin siya sa Manila kasi delikado ang sitwasyon sa Davao. Di ba? Yun yung desisyon. Mayroong kaso si Kibuloy na dapat doon dinigin sa Davao. Nag-motion ang DOJ sa Korte Suprema. Kung motion ng DOJ, ilipat ang kaso ni Kibuloy na nakafile doon sa Davao, dalhin sa Manila. Bakit? Kasi nga delikado, yung mga testigo delikado kung doon sa Davao. Pangalawa, may kaso siya sa Pasig, may kaso pa siya sa Davao. Mahirap sa parte ng autoridad palipat-lipat. Kaya hiniling ng DOJ sa Korte Suprema na ilipat na yung kaso niya sa Davao sa Metro Manila. Grinant ng Korte Suprema yun. Dinala yung kaso niya sa Davao, dinala na sa Quezon City. Kaya may kaso yung kaso niya sa Davao, nandun na sa Quezon City. Yung kaso niya sa Pasig, nandun pa rin sa Pasig. Bakit kung bibigyan ng Korte yung motion na ilipat siya sa Davao, Korte Suprema na nga ang nagsabi na galing sa Davao, dalhin nyo yan sa Manila para lahat ng kaso niya sa Metro Manila na dinggin. Di ba? Kaya sabi ko, motion yan na yan ni Kibuloy na dalhin siya sa Davao. Ni-reject na. Ni-reject na yan. Tapos ngayon, babalik ng Sa kapag nandun yan sa Davao, talaga namang delikado ang mga testigo. Kontrolado pa rin nila Kibuloy. Mayroon pa rin silang galamay doon. Delikado ang pag-appear ng mga testigo kung doon didinigin sa Davao. Kaya tama lang na doon sa Metro Manila. Yun. Kaya lang, siyempre, yung motion na yan ni gusto lang naman yan ipakita ng mga abogado ni Kibuloy kay Kibuloy na ginagawa nila ang lahat. Siyempre, sisingil ng malaki. Sisingil ng malaki sila Toryon. Anong nangyayari ngayon sa mga tao ni Duterte? Nagmamakaawa. Maawa naman kayo sa amin. Sabi ni Roque, maawa naman kayo sa akin. Ang taba ko. Sabi ni Kibuloy, maawa naman kayo sa akin. I-house arrest nyo na lang ako. I-hospital arrest nyo na lang ako. Wow! Ang mga mayayabang noong panahon ni Duterte, ang mga pumatay ng napakaraming tao, nagmamakaawa ngayon. Mabuti nga, hindi sila pinapatay. Mabuti nga, hindi sila pinapatay. Wala naman sa kanilang threat to life. Kinulong lang naman sila Buti nga sila, kinukulong lang. Yung mga ginawa nila noon sa mga tao. Wala man lang due process, pinagpapatay. At ang mga kaso lang naman noon, addict. Dapat yung addict sinisave. Yung drug lords, dapat ang kinakasuhan. Pero dito, buti nga, kahit matitindi ang kaso nila Roque at sa kanila Kibuloy, hindi sila pinapatay. Binibigyan pa rin sila ng due process. And yet ngayon, nag-i-invoke sila na parang akala mo aping-api sila. Wow! Huwag nyo nga kami. Wala na. Tapos na ang inyong pamamayagpag. Wala na. Anyway, sige mga kabunyog, mga kababayan. Magandang araw po sa inyong lahat. Mabuhay po. Basta mga bre na imbunyog Alam nyo mga boss. Pag ito lang. Huwag na ipanalo nung abogado niya, abogado niya itong kaso ni Kibuloy Pag nagawa na remedyo nitong mga abogado niya, sila Toryon, ayaw pa isang abogado niya, na ipalipat nila ito sa Davao at nabigyan ito ng hospital arrest na sinasabi. Tabla-tabla na tayo. Wala na mag-iisip na ako ng ibang content. Ibig sabihin, napakalaking kabaliwan na nangyayari. Diba? Paulit-ulit ako mga boss. Hindi naman siguro ketepone ang nakong abogado ni Congressman Romy Halushos. Siguro alam niyo naman kung anong naging kaso ni Romeo Halushos. No? Rape. Extraordinary rape ba? Extraordinary rape, sabi. Hindi ko ma-pronounce mabuti. Pero rape. Isang minor de edad na bata. Isa lang isa. Hindi inamin ni Romy Halushos hanggang sa huling sandali at nasintensyahan siya ng reclusion perpetua. Pumasok ko siya ng Muntinlupa. Kung si Kibulog lang,
Baka naman mas marami nga pera ni Kibulog ngayon kaysa kay Romeo Alsos. Yun ang may-ari ng Dakak. Sambuanga. Ha? Kingpin din ho yun. Oo. Kasi ho yun, nakakulong. Tumakbo ho ng congressman. Nanalo. Nakakulong Pero nung nga pong nasintensyahan na siya ng recluso perpetua, natanggal na po siya sa kamara. Pero hindi ho yung nangampanya, nakakulong, nanalo. Ganun ho kamahal ng tao ng Sambuanga, si Romeo Halushos. Meron din ho mga private chopper yun, may mga chopper din ho siya, at napakayaman talaga. Pero yun nga ho, bumilang ng taon. Nagpagawa siya ng basketball court sa loob ng Muntinlupa, nagpagawa siya ng tennis court, nagpaano siya ng mga panaderya, kung ano-ano, mga negosyo, dami hong pera bumilang ho ng taon bago ho yun nga, nabigyan ng parol. Nakalaya siya. Pero bumilang ho yata, sa magkamali, 20 taon. Malay mo, Kibuloy. Isa lang ho yun Eto to si Kibulog na to. Umaasa sila na mapapatunayan nilang inosente ito. Ang daming nung nagdusumbong na mga minor de edad na pinagkakabayo nito. Bukod pa ho doon sa panloloko niya. Marami ho ito. Marami ho ito. Yung mga tinorture niya, nagsusumbong na mga dati namang miyembro niya. Kaya ewan ko kung anong, sabagay, abogado yan, di ba? Maski na alam nilang, talagang, kung makakausap mo sila, tignan mo yung mga mukha nila, kala mo talaga, no problem. Mananalo kami. Mapapatunayang inosente ang butihing pastor. Meron namang nagkukumpisal yung mga Ukrainian na natili pa sa kingdom na pinapawalang saysay nila yung testimonya ng mga ginahasa ni Kibulog ng mga batang Ukrainian. Dahil sabi, yung mga magulang daw dati ng mga Ukrainian pumupunta pa raw sa Davao, gano'n. Baka naman nung mga araw na yun, hindi pa nakasakyan tong kung totoong hindi inabuso ni Kibulo yun, abnormal ba yung mga Ukrainian na yun na aalis dyan sa kingdom? Kagaya ninyo, yung mga Ukrainian na nagsasabi dyan na napakabuti ng pastor, di ba? Ayun lang yun. Na lang ho ako dito 2 days ago. Ayan siya. May tsura. Ang nakalagay ho dito yan. Pag ito naging presidente, kawawa na ang bansa at masasakop na tayo ng mga inchik. Tapos may You may try to destroy me. You can skin me alive and throw my ashes to the wind. But let it be known, you will find me unbowed. Credit to Sal Panelo. Diyos ko, ayan siya Yan ang magiging presidente ng Pilipinas, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak. Patay tayo dyan. Basta yun mga boss, paulit-ulit. Hindi ho naman kay Tepone, ang abogado ni Romeo Halushos nung time na yun. Hindi ho kay Tepone. Umabot din ho yata ng Supreme Court dahil sa kakaapila. Pero pagdating sa huli, guilty beyond reasonable doubt pa rin ang naging hatol ng Korte Suprema. Yun ho yun. Isa lang ho yun pero hindi ho inamin ni Romeo dahil sinasabi niya nga na yung babae prostitute. Bayaran. Ito kay Kibuloy, hindi ito prostitute. Pastoral. At yun nga, kaya niya nakaplog, gustong makarating sa langit. Tagita ka, Kibuloy ka. At pag hindi ka pumayag sa kagustuhan ng ama, yari ka sa angel of death. Putik yan. Kala Tibaya, shout out. Solid sa Senado 2025. Decide, shout out. Sir Rox, ang tapang talaga ng bunganga ng matandang mayabang na yan. Totoo. Shout out, Binibining Akira Milus. May you have a blessed Tuesday. Ingat at
ka palagi ha. Sabi ni Kalatni. Akira, sana okay ka lang ha. Kalatni Bayo ulit to. Good evening Kasani. Kumusta ang pagbayo ng bagyo sa inyo dyan Kasani? Wala, okay lang friend. Hangin lang naman. Doon sa Batanes malakas ha. Sana hindi kasing lakas katulad ng inabot ni Maring Corner Royima. God bless your family. God bless Kalatni. Jokiano, shout out. Buhay pa pala yan, sabi niya. Federico Mandaco. Ang masamang damo, mahirap mamatay. Tabasin mo man ng tabasin, tutubo pa rin. Totoo yan, ha? Si Kibulog ba? Si Kibulog, si Digong, ha? Jack Romansanta, shout out. Hindi ba tinatabla ng bala yan? Anak talaga ng kriminal. Namamatay tao. Nagtataka lang ako. Bakit walang balita o nangyari sa gumahasa sa anak niya? Payawang ba? Willie Yoyaw. Welcome to the club. Malaki na talaga ang tililing ni Duta Iboy. Finger buwang. Ha? Finger buwang, ha? Jose Gabriel Anunuevo, shout out. Ulul ka. Akala di yan papayag si BP Lenny na magtandem ka kay Butangera, never. Totoo. Baliw nga to si Harry Shoke na ito eh. Totoo. Jack Romansanta, shout out ha. Hindi lang sila pareho ng common grounds sa aspetong si Sara Bastos, dugong kriminal, matakaw sa confidential, sinungaling at walang ya, na si Lenny ay hindi taglay ang mga nakakasukang pagkatao ni Sara. Totoo yan, Jack Romansanta. Ito si Harry Roque, gunggong to eh. Jokiano, sabi niya, General Torre, isa ako muna yan si Roqueta. Inip na ang taong bayan. Totoo yan, ha? Jokiano ulit, oh. Alam mo, Haring Hotdog, si BP Lenny, hindi magnanakaw, ikaw at amo mo ang mga magnanakaw. Kaya nga, baliw niya si Roque, wala na talaga. Jack Romansanta ulit, oh. Kung sa tabi ko lang, yan si bakla, sisipain ko talaga yan. Makikinabang kasi itong tao na to kapag makakabalik si Duterte. Totoo, malaki pa kinabang niya. Ha? Ramon Valencia, shout out. Bossing, hindi ba nakukulong tong hayop na butanding na to? Nakaka-high blood. Puro kabaligtaran at kasinungalingan ang mga sinasabi. Totoo. Maski ang mga abogago ni Kibulog, ha? Sinasaywar nila gobyerno eh para manatili lang dyan si Kibulog eh. At hindi na ilagay sa city jail. Diba? Kasi dyan pa lang nagdireklamo na sila. Ang tanong, sino ba si Kibulog? Isang buwang na pastor? Pa-house arrest mo? Putik yan, ano kalokohan niya. Pero kulang sa diin, maniwala kayo. Dapat halughugin pa. Kaya lang ipinalabas yan eh. Sumuko ka na. Talagang papasukin na to. Kaya lumabas yung gago sa takot nila. Talagang hahalughugin na ni General Torre yung buong kingdom eh. 3,000 na yung taong nandoon eh. O, di ba? O, yun. Kaya no choice siya kundi siya lumitaw. Kundi talagang lahat yung 40 mahigit na building. Hahagalapin talaga siya nito ni General Torre doon. Ramon Valencia ulit. Bossing, hindi tanga si BP Lenny para magpauto sa sinasabi ni Shoke. Totoo yan. Jokiano ulit. Kung talagang lalaki ka, humarap ka sa Quadcom, bakla. Totoo, ha? Ramon Valencia ulit. Bossing, puro basura ang kandidato. Walang pag-asang umunlad ang bansang Pilipinas. Sinabi mo pa, Ramon. Jokiano ulit, Putik yan, kandidato na yan. Puro sila pabigat sa lipunan. Kandidato yan. Estrelita Hero, shout out, my friend. Good evening po, Sir Roque, watching from Japan. Good evening. Bernardo Chansing, shout out. Tangna nyo rin. Digunggong nyo, tae. Makakalos din kayong mga hayop kayo. Mainita ulo ni Bernardo. Joseph Rigodon, shout out. Tao. Dapat lang mag-ingat dyan. May sapa kasi yan. Kaya nga. Kasi sinto eh. Joseph Rigodon ulit, Tigas ng mukha mong magsalita ng bayan ko, digong nyo. Wala kang kwentang tao, sa totoo lang. 10 ng iyong mga alipores. Talaga.
Librado Ludovico, shout out ha. Blessed morning po, Karoks, to all the supporters and followers watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. Diyan, kamagaling, tandang durian do tayo. Off volume muna ako, Karoks. Wala akong ganang makinig sa mga sinasabi niyan. Hudas na yan, pwe. Ang tagal mo namang tsupi. Akala mo, iyon Davao. Hoy, sa Pilipinas yan, hindi inyo yan. Ulul. Mahita ulong ni Librado. Joseph Regidon din. Yung survey sa Rox, bayaran mga yan. Totoo. Librado ulit oh. Aba, ay talagang baliw na rin niya si Roque. Butanding off volume uli. Karox. Sayang lang makinig dyan kay Butanding. Pwe, lecheng hinduropot. Dapat sa'yo madisbar ulul. Malamang. Malamang yan. Si Atty. Toto Kausing yan hindi dapat nadidisbar. Wala namang ginawang masama. Tatong mga itong nagtatayog na ng rebellion, hindi pa madidisbar. Kata yan. AJ Reyes, shout out. Alam mo yan, si Digong, hambog lang yan. Masyado nilang pinagmamalaki ginawa ni Sara sa Davao lang yun. Sa Maynila, hindi nila kaya yan. Magising kayo, mga kongreso, palagan nyo. Ay, sampulan nyo, tigasan lang yan. Wala yung kita mo, kay General Torre, hindi nila kaya. Kasi alam nilang papalag, kaya kita mo, tameme sila, wala yung mga Duterte. Totoo yan. Nighton King, shout out. Yung video na yan ni Dutae, ang nagpapatunay kung sino ang may kagagawan ng pagkawala ni Kapersi. Totoo yan, Nighton King, ha? Librado Ludovico ulit, oh. Hoy, Quadcom, at mga senador, ewan ko ba bakit puro galamay ang binabanata ninyo, yung ugat, hindi nyo magalaw. Hi, only in the Philippines talaga. ICC, ang tagal naman. Hurry up, please. Shout out, Sister Grace Chingsay. Ngayon nga, makakapag-vlog ako. Buisit yung animal na yan. Jack Roman Santa, shout out ha. Kung sa tabi ko lang si Bakla, sisipain ko talaga yan. Makikinabang kasi itong taon na ito kapag nakabalik ang Duterte. Mismo. Pero malabo na. Maliban na naman kung magic na naman yan. Jack Roman Santa ulit ito. Si Barayoga, nag-commute lang, kaya mahihirapan silang itumba. Ang ginawa, binigyan ng service, identified na ng hitman ang sasakyan. Alam na ang plate number, binigyan pa ng picture ng target. Yun, patay. Totoo yan, Jack. Sumagot si Ted, oh. Shout out, Ted. Makukulong naman yung mga nagpayari. Sana lifetime. Daigdig kasi ni Digong, daigdig ng mga jablo. Kaya mga bobotante, basta makadigong, ibasura nyo na. Totoo. Mary Chat Kumpol, shout out. Our neighboring countries are rising up while the Philippines is left behind. Totoo yan. Pero nagra-rise naman yung mga natin, mga politician natin. Nagra-rise ang kanilang mga kayamanan. Ha? Sumagot si Federico Mandaco. Dahil nga sa korupsyon, sinasanla na ang kaluluwa sa China. Nadali mo dahil, sabi ni Kalat niyo. Alberto Olaer, shout out ha. Karoke, ang mga Duterte, pinagmamalaki pa ng mga taga Davao. Mga first cousin ko pa naman ang iba, Karoke. Pinainom yata ni Digong Duterte ng tabletang melatonin na pang patulog. Kaya ang taga Davao hanggang ngayon tulog pa ang mga taga Davao. Nung nagising ng taga Davao, Duterte, Karoke. Totoo yan. Joseph Rigudon, sabi niya, kung nakakamatay lang ang mura si Roque, matagal ng patay yung mahilig magmura sa publiko. Totoo yan. Al-Ulalia, shout out Wala nang pag-asa tumino o mag-isip man lang ng matino ang demonyong matandang Duterte. Buhay pa yan, sinusunog ng impyerno kaluluwa. Kung may kaluluwa pa, kawawang mga Pilipino, ang mambubudol ay lantaran na pero may mga bulag pa din gaya ng mga DDS. Good day, Sir Rox, at sa mga ka-warriors. God bless. God bless, Al-Ulalia. Rodeo Adriano, shout out. Baliw na si Roque. Lahat ng mga DDS wala na sa tamang pag-iisip. Sang-ayon ako sa iya, Rodyo. Librado Ludovico ulit,
Teka, Karox. Yan lintik na smart magic. Magmamagic na naman yan. Hello, Garci. Ungas ka, ang kapal din ng mga pagmumukha mo. Lumayas ka na nga dyan sa kumulekta. Kidlatan nawa kayo. Mga puwe, chupi. Ay, nako. Juicy Green. Hindi ko makuha to ha. Only in Davao po yun. Only Sara Duterte, Basi Duterte, Pulong Duterte, all anak ni Digong. Nakakaawa mga anak ni Digong. Lahat ganyan pinalaki. Masama ama pag malupit. Masaya ama pag malupit ang anak. Tama po ba? Ewan ko sa'yo, Josie. Hindi ko makuha. Reynaldo Gonzales, shout out ha. Harry Roque, maglakad ka na lang nung nakahubo sa kakarumampa. Daig mo pa yung pusang gala na kawawang kakawag-kawag buntot. Chupista Bunao. Kuya, magandang gabi po sa inyo at sa mahal pong asawa at sa mga ka-warriors. Itong si Roque na nag-iip nagising, gustong sumanib sa kakamping na sa kanila. Gustong sumanib ang kakamping sa kanila. Nek-nek mo. Gago nga, animal na yun. Yannick Ordobes, shout out. Wala na mabubudol si Mang Kanor. Kita. KOJC Tameme. O, di ba? Chupista Bunao ulit, Wish ko nga sana maging presidente natin si Trillanes, tapos ba si Vico Soto para tapos ang umaabuso sa bayan. Lord, nawa nga po ay magkatotoo. Di ba mga ka-warriors, ang ganda ng tandem nila. Totoo yan, Chupista. Ferdinand San Juan, shout out Good evening po, Karox. Grabe ka, Haring Roque. Kung ano-ano sinasabi mo, wala ka na sa hulog. Panahon na ng paniningil sa mga ginawa mo. Diyos na ang bahala sa iyo kung ano magiging kapalaran mo ngayon. Shirley Jaser, shout out Itong Roque katok na to, parang ding si Toryong, nananaginip ng gising. Buti pa, attend ka na lang ng kongreso, doon ka magngangak-ngak. Yung amo, wag mong ipagkumpara kay Bibi Lenny. Wala talaga kayong kahihiyan, Kaya nga, bugok. Karma na sa inyo yan. Mga dumarating na problema, pagbayaran yung lahat yan. Totoo yan, Shirley. Shirley Jaser ulit, Pag nanalo yung line-up nila, Karox, ang Pilipinas, mawawala na, magiging China na. Mga pangalan pa lang nila, nakakakilabot na Karox, picture pa nga lang at boses nila. Pag nakikita ko at naririnig ko, feeling ko nasa kumunoy ako at panay buntong hininga ako. Diyos na mahabagin, huwag naman sanang manalo itong mga ito. Totoo yan. Shirley ka, Federico Mandak ulit, Tama lang naman yung sinasabi ni Digong na mag-ingat daw ang mga Pilipino kay Inday Sara dahil mas malala ang sira nito kaysa sa kanya. Totoo yan. Dahil pag nanalo si Inday at maging presidente, hindi lang tayo province of China, sakop na tayo ng China. Kahit ano pwede na nilang gawin sa atin. Sabi-sabi nga noon yun. Noon daw matatanda na ay ginagawa na daw betsin, putik yan. Ganyan ang mga komunista, kukunin lahat ng yaman at ari-arian ng mga tao at bibigyan ka na lang ng sapat para mabuhay. Yan ang hindi naiisip ng mga China. Magaling manlinlang, kaya big no tayo sa mga senador at congressman ng mga Duterte. Totoo yan. Friend Shervin Sapeda, shout out. July 7 Alcantara, Christian Sen, shout out sa inyo mga friend. Friend Amy Bingson, Dolor Garcia, shout out Sabi ni Tia Deli. Okay children, impong basyang Team Tia Deli ay muli pong hahataw sa pagkuda at may pinakamahabang talata na binabasa ni Sir Rox araw-araw. Patay tayo. Pagbigyan nyo na po ako inyong Tia Deli, mga ka-warriors. Dito lang po ako nakakabawi. Maglabas na sama ng loob at mga himutok sa mga matinding pong ganap dyan po sa atin sa Pinas. Malayo man po tayo sa ating bansa, sa ating bayan, sinilangan. Pero sa puso at isip at diwa po, di po ako fake. At di po ako lumaki sa farm. Di ko po kayang maglagay
ng padulas sa fake birth certificate at tumakas sakay ang helicopter at lansya papuntang Kota Kinabalu. Buwisit na gwaping talaga, ano po, Xerox. Pero kahit ano pang talino at dulas mo, God is always the powerful and will lead the right way. At di mo siya pwedeng utuin at lokohin ng mga lecheng yawa kayo. Never, never underestimate the power of God. Totoo yan, Tia Delica. Kaya magsiayos kayong mga leche kayo. Kinampo eh. Kalat ni ulit oh. Buhay kay Idol FLM. Buhay ang din buhay ay didilim. Iboto natin sa Senado. Idol, mabuhay ka. Hindi pa nga nagpapile eh. Friend. Share rin sa peda ulit, sabi niya. At ito naman pong si Butanding Syoke. Hoy, yawang nakapilo ka. Huwag kami ha. Kung sa akala mo, may maniniwala sa'yo na buwisit ka, magkapi ka muna, oy. Kaya Sonrox para mas mabisa ang talab. Isa kang malupit na kontra bulate. Umayos ka, oy. Huwag mong ilihis ang ubod ng dami mong kaso na dapat mong sagutin. Magpaliwanag ka, hinduropot ka. Bakit sabay lumobo ng laki ng bilbil mo ang paglobo din ng yaman mo? Nakurimaw ka, ha? Sige nga, akalain mo dating pipitsugin at nasa matinong utak na mantikaan lang ang uso, bigla ka na lang nagkaroon ng sungay at naging sobrang dayukduk at hagum na buhaya na hinayupak ka. Kung ako sa'yo, naungas ka, pagbutihin mo na lang ang pagpapalusot at pilipit mong dila sa pagsisinungaling. Sagutin mo lahat kung paano lumobo ang kaban mo. Sa bagay ng paglobo ng lawlaw mong bundat na tiyan, nabwisit ka, tamang-tama. Pagbuhulin kayo dapat ni Madam Karma. Ibitin ng patiwarik, balatan ng buhay. Iparada sa plaza, may nakasabit na sa liig na huwag tularan, pinakabuhaya sa kasaysayan. Totoo yan, Tia Delica. David Allen Mendoza, shout out ha. Karox, talaga pong malaki sira sa ulo ni Harry Roque. Wala pong comparison si Atty. Lenny sa Harry Potpot para bang pinagkumpara ang liwanag sa kadiliman. Totoo yan. Ang masabi ko lang sa iyo, Roque, ay sumuko ka na dahil denied sa Supreme Court ang petition mo for writ of amparo na pinaliwanag pa sa iyo ng Supreme Court kasi wala sa hulog ang petisyon mo sa kanila. Totoo yan, ha? Ayun, gago talaga eh. Masyado matalino eh. Si David ulit oh. Karox, parang magsariling mundo na si Harry Roque. Yung mga pinagsasabi niya, puro kasi nungalingan. Puro kasi lolingan na. Kahit nakakaawa siya, di ko magawang maawa sa kanya. Kapag naalala ko ang mga kawalangyaan niya noon, panahon ni Duterte, kung paano niya sinalaula si Lenny at Atty. Laila de Lima. Totoo yan, David. Tsaka hindi siya mukhang kaawa-awa, ha? David ulit, oh. Habol pa po, Karox. Yung mga kandidato ni Duterte, puro clown. Dapat dyan, idiretso sa Inidoro. Totoo, ha? George Alas, shout out. Tatakbo yan. Yung pera ng taong bayan, yun, tatakbo nila yun. David Alvin ulit, oh. Karox, kapag nanalo yan si Ipe, talaga pong change topic na tayo. Ako, hindi pa yun. Hindi na ako aabot doon. David, ha? Pag to si Kibulog, nabigyan ng hospital arrest sa Davao at nailipat to. Tabla na. Maghahanap na ako ibang topic. Ano? Karo, wala nang pag-asa ang Pilipinas kapag ibinoto, ipinanalo pa yan ng mga Pilipino. Totoo yan. Sumagot si Ted, oh. Ito mga to, dito na to. Kaya pinatakbo si Ipe ni Digong para may kapartner si Kimo. Ipe plus Kimo equal 0. Mga bobo kasi pinagsamang tanga at gago. Tindi nyo naman. Marilo Pabianak, shout out ha.
Good night po tayo at sa mga ka-warriors. Nakakilabot po tayo. Gawaing masama, ginagawang marangal sa paningin nila. Ni wala tayong makitang pagsisisi sa lahat-lahat ng ginawa nila. Kasamaan, tanging Panginoon nating lahat ang makakapigil sa lahat ng ito. Kaya't huwag tayong tumigil manalangin ng sabay-sabay para mapagtagumpayan natin na maging maayos ang bansa natin. God bless us po tayo at sa mga ka-warriors. God bless Maril Castro. Big bro, shout out. Parang galing impyerno talaga si Dutae. Pati boses akala mo nasa ilalim ng lupa. Totoo yan. Kaloy, swerte, gatmaitan. Welcome to the club. Lasing yata si Digong o na wala sa sarili. Lasing. Baka nakapenta. Tukmul na Dutae. Welcome to the club. Ba't ang pangalan mo? Tukmul na Dutae. Kaya nga gugulo, mga yan. Sir, gusto nila makakuha peso ni BBM. At pag pangyayari yung paktay lahat ng tumira sa kanila. Kaya dapat ma-impeach na yan si Sara at makakuha na ng ICC yung Digong Monyo. Pag si BBM nagpabaya at makakuha pwesto niya, diyan ang mag-uumpisa ang higanti ng mga demonyo. Mga demonyo na yan. Papakulong si BBM yan at mga alipores ni BBM. Totoo yan, tukmol. Tukmol ulit. Uy, palitan mo naman yung pangalan mo, pangit. Ha? Tukmol na Dutae. Baka di lang kulong. Baka pagpapatayin pa mga yan. At di naaalis sa pwesto yan dahil tatakutin nila mga tututol sa mga kagustuhan nila. Sana'y pumatay mga yan. Huwag sanang mangyari, kawawa tayong lahat. Totoo yan, tukmol. Ha? Pilomena. Ha? Pilomenalas. Ano to? Pilomenalas? Baliw na po. Ha? Baliw na po ba mga guro? Baliw na po ba ang mga grupo ni Sara at Roque? Mukhang mga lasing kung magsalita. Totoo. Pastor Jun Lagon, my friend, shout out. Good day, Manong Rox at sa mga ka-warriors. Gustong makasiguro ni Tony ang kinuha si Raymond Fortun na abogado niya. Iba talaga pag may pera. Kayang-kaya ang abogado ni Campanilla. At iba rin talaga ang kapangyarihan ng pera. Nabibili pati prinsipyo. Totoo yan, Pastor. Friend yun ulit, oh. Michael Edwin, shout out, my friend. Sabi ni Pastor. Nagtataka lang ako sa line-up ni PBBM. Wala si FLM. Patay tayo dyan. Naalala mo pa yung idol natin, friend yun, ha? Baka masama pa si Roman Carreño. Tek yan. Tatakbo yata si Roman Carreño ng Baliw Party List. Shout out ka lahat ni. Saan ba tatakbo ang idol natin? Sa Senado o Santa Ana? San Lazaro. Sumakot si kalat niyo. Hello, Boss John. San Lazaro tatakbo. Si Idol. Atay tayo dyan. Utik yan. Ted ulit, oh. Pinag-iisipan daw ni Alice Goo ang pagsusumiti ng Certificate of Candidacy dahil daw sabi ni George Garcia na pwede naman daw siyang tumakbo bilang mayor. Huwag lang siyang magsisinungaling sa application. Di naman daw siya magsisinungaling. Sabi ni Alice Goo, aaminin daw niya na marami pa siyang perang nakatago sa bahay, kaya pihado daw na hindi siya mapapahiya kay Garcia at Comelec. Patay tayo dyan, Ted. Para mo sinabing mukhang pera si George Garcia. Mary Grace Santo, shout out. Good morning, Kuya Roque. Malapit na yan mahuli si Butanding. Konting push kay General Torres. Salamat and God bless. God bless, Mary Grace. Cassandra Daisy, shout out. Sabi niya. Ang masaklap, Mr. Rox and Warriors, ang matatakbo sa Congress, Senado at mga local official ay dating Duterte
na lumipat lang sa mga Marcos. Yun nga eh. Pero dekada ng hirap ng buhay. Pero DDS, BBM pa rin. Marami pang sira ng mga ngipin o mga walang ngipin dahil walang tayong libre na dental coverage. Pero tignan mo na ang mga dynasty na politiko, mga complete ng ngipin at kayang bumili ng pampaputi. Samantalang ang mga Pilipino ay pupil sa ayuda. Totoo yan. Aasa sa ayuda talaga eh. Ngagawa natin. Cassandra Daisy ulit oh. Doc Willie Ong for Senator. Batas na gagawin niya ang lahat ng Pilipino na libre sa lahat ng tulad ng Singapore at kung saan siya nagpapagamot kahit no. Number 12 siya. Social media ang platform niya at aasa sa tulong ng mga tao pero hindi sa mga politiko para wala siyang utang na loob sa mga kawatan. Totoo yan, Cassandra. Cassandra ulit, Toto Kausing naman ang magpapasa ng batas na ang mga tao ay huhusga of jury system tulad na Europe, America, Japan at iba pa para hindi isang judge ang magpapasya, hindi silang tatakutin pa ang mga may pera. Mga judge ang mag-guide pero ang mga tao ang magpapasya. Kaya walang mga rebelde sa mga bansa na may jury system. Oh. Sana. Noel Mendoza, shout out. Ay, paborito ng mga bobo, supporter yan, si Digong. Puon nila yan. Totoo yan. Yeah, welcome to the club, Noel Mendoza. Willie Griganda, welcome to the club ha. Devil's Families, Duterte's Family. Sang-ayon ako sa iyo dyan. Masarap bayuhin, welcome to the club. Hello. Hieronimo Magtanggol, welcome to the club. Nanuntok, suntok babae, mahina. Kasi sheriff, bakit hindi sinangga? Ayun, yun. 3JC Hope, shout out ha. Xerox, spy or asset, pareho lang din yan. Nagmamanman sa bansa natin. Pwedeng nagmamanman for China o pinagmamanman ni Digong. Totoo yan. 3J Shop ulit to. Xerox, si Digong ay spy ng China sa Pinas. Naloko na. Hindi lang spy, asset pa, triad pa, sangka pa. Totoo yan. Sabi ni Trillanes yan. Senador Trillanes, mukhang alanganin ka sa mayor sa Caloocan. Baka pwede ka pang kumalas. Ha? Mag-senador ka na lang. 3J Shop ulit oh. O paano yan, Sir Rox? Nabokya si Haring Roque sa Supreme Court. Paano yan? Saan na siya magtatago? Paano na si AR de la Serna? Makakapag-withdraw pa kaya siya ng joint account nila ni Roque? Naku, si Maharlika, si Glenchong, ayun, namamasyal sa Luneta, Italia. Si Haring Roque nagtatago. Di ba siya naiinggit? Totoo yan ha. 3J Shop ulit oh. Ang lakas kasi ng loob ni Haring Roque. Noon world premiere daw siya sa Canada, LA, ng Pulburon Ek. Tuwang-tuwa si Roque. Authentic daw ang video. Si Maharlika daw ang promotor ng video. Pero si Maharlika papasyal-pasyal lang. Si Roque patago-tago. Pero ma-arresto rin yata si Maharliko. Ha? 3J Shop ulit oh. Sabi nga kasi ng Quadcom, Congressman, there is time for reckoning. And the time is now. Magbabayad ang mga walang niya. Garma, Leonard, Roque, Bato, Bongo, Pusit, Baste, Pulong. And not the least, si Diggs nyo. Merry Christmas, Philippines. Patay tayo dyan. Ha? Oy, mission accomplished mga boss. Hanggang bukas po muli. God bless. Ay, nako. Salamat talaga kay Lord. Nalagay ako dito. Oo. Kung hindi dahil dito sa pagkukulab-kulab ko na to, masisira ulo ko dito sa bahay. Oo. Tsaka sa problema ko dito kay Grace Shingsay, ha? Salamat sa inyo mga boss. Sa totoo. Salamat kay Lord. At nagkakilala tayo. Magandang gabi po mga boss. God bless. Good night.
pananampalataya kailangan matibay para hindi tayo napapasok ng mga demonyo na nagpapastor-pastora na, mga gunggong. Kung ano-ano kayo, mga Jesus the Healer, kung ano mga tinatayo ninyo, mga ulul, mga manggagamot, mga gago. Asan kayo nung panahon ng pandemya, mga gunggong na pastor, mga nagsasabing nakakapagpagaling kayo ng sakit, mga ulul. Nakagigil itong mga bobo na to. Dami naman mga tangang naniniwala. Naku,